Napakahaba ng vlog na to. Kung mag-stay kayo hanggang dulo, thank you so much. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na napakahaba talaga nito. Kasi wala akong makita na kailangang alisin sa video na to. Masayang masaya lang ako habang pinapanood to. Kasi for the first time in my life, ngayon lang ako nag-organize ng year-end party. Kasama yung family ni Mama. Eto, ano namin to, mga kamag-anak namin sa side ni Mama. Siguro, ititake ko na lang din yung opportunity ng video na to kung gaano siya kahaba para makapagkwento sa inyo ng mga happenings sa buhay ko. Kasi alam nyo naman ako, mahilig ako mag-share ng blessing. Pero kaya ginawa ko to this year kasi sabi ko, siguro ito muna yung una at huling gagawin ko yung ganito. Kasi sa mga susunod na taon, gusto ko muna mag-focus sa sarili ko. Kumbaga ngayong papasok na taon, ang focus ko muna yung sarili kong growth, yung sarili kong buhay, kung ano pa ba yung pwede kong gawin sa buhay ko para mas maging makabuluhan yung buhay ko. Kumbaga yung taon na papasok ay taon para sa sarili ko lang muna. Sobrang saya namin dito sa party na to. Ako, sobrang natutuwa ako kasi sobrang daming bata. At alam nyo naman, gustong-gusto ko napapasaya yung mga bata bilang isang babae na gustong-gusto nang magkaroon ng sariling anak pero hindi nabihiyaan ng sariling anak. Isa sa mga kaligayahan ko talaga na nakikitang masaya yung mga bata. At ang purpose ko din talaga kung bakit ginawa ko to para sa mga bata kasi gusto ko nga makitang masaya yung mga bata. Parang that way ko rin hinihil yung inner child ko kasi syempre hindi naman ganyan kasaya yung kabataan ko dati. Pero kahit paano naman, marami din kami na magagandang alaala ng bata pa kami pag mga Pasko, bagong taon, ganyan. And alam ko yung pakiramdam na sobrang masaya kapag Pasko at saka bagong taon. Noon kasi ramdam na ramdam mo pa parang alam na alam mo kapag Pasko na. Ngayon kasi alam mo lang na Pasko na kapag umuulan-ulan na. Pero ayun nga, hindi ko na alam. Ano pa lang, 2 minutes pa lang tong voiceover ko pero hindi ko na alam kung ano yung mga sasabihin ko pa sa inyo. Pero ayun nga, tulad ng sabi ko kanina, masaya kasi ako kapag ginagawa ko yung mga ganito, kapag napapasaya ko yung mga bata. Ganun na din yung mga matatanda. Alam nyo naman, wala naman akong masyadong pera. Lahat ng meron ako ngayon, galing na sa mga talagang pinaghirapan ko kasi wala na akong hihingian. At sa panahon ngayon at sitwasyon ko, ang hirap lumapit sa ibang tao. Kasi sa sitwasyon ko ngayon, ang hirap malaman kung sino ba yung mga genuine na tao na kapag nilapitan ko, talagang pagtulong yung gustong gawin. Hindi yung may mga hidden agenda sa buhay nila. Well, anyway, hindi natin masisisi kasi tao lang din tayong lahat. Pero ayun nga, nung time na to, tinodo ko na lahat ng pwede kong gawin at kaya kong gawin para mapasaya sila. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, kasi sa susunod na taon, sarili ko naman. Pero alam niyo, hindi maikakailan na kahit na ang saya-saya namin dyan, ang lungkot-lungkot ng puso ko, hindi ko alam kung bakit. Malungkot ako this year. Hindi ko alam kung bakit. Siyempre malungkot ako kasi wala si Freddy. And first Christmas ko and first New Year, kung buhay pa ako hanggang New Year na wala si Freddy, syempre nakakalungkot talaga. Pero ayoko na kasi munang umiyak. Napagod na ako kakaiyak. Kakatapos ko lang lagnatin sa kakaiyak-iyak ko. Parang nilagnat na ako sa pag-iyak-iyak. Yearly, alam nyo, ginagawa talaga namin ni Freddy yung ganito Nagpapa-year-end party kami with the family. Pero kadalasan pamilya niyo yung kasama namin. Tapos minsan kapag tumataon na nandun yung mga magulang ko tsaka mga kapatid ko, ayun, sama-sama kami. This year, syempre, sobrang daming nagbago. Nakakapanibago din kasi nakakapanibago na nakakatawa. Halo-halo yung emosyon ko sa ano na yan. Kasi syempre ngayong taon, nakakapanibago na yung mga kasama ko last year, hindi ko nakasama ngayon. Tapos yung mga, hindi ko naman nakakasama ng matagal na panahon, kasama ko ngayong taon. So, hindi mo masabi kung blessing or curse, charis. Pero 'di ba parang gano'n, nandun ako sa dalawang emosyon na hindi ko alam kung magiging masaya ako or magiging thankful. Pero ang mahalaga buhay at humihinga ako. So ayun nga, nalulungkot talaga ako kasi na-realize ko lang, alam nyo, na-realize ko this year na bibihira pala ako makatanggap ng regalo kapag Pasko. Tapos I remember last year kasi wala ako masyadong budget noon. Parang ginamit ko yung money ko sa negosyo, ganyan. Tapos parang hindi ako nagregalo sa lahat. Ang niragaluhan ko lang last year ay si Freddy, tapos yung iba hindi na. Tapos natatandaan ko pa, may isang tao pa na inisyo yun na bakit wala akong regalo sa lahat, ganon. Tapos kinakausap pa ako ni Freddy nung time na yon na okay lang yun, wag mo isipin yung sinabi niya, ganon. Nakakamiss din si Freddy sa mga ganitong panahon kasi kapag ganito yung pakiramdam ko,
Kino-comfort niya ako. Lagi niya akong kino-comfort. Alam niyo kung paano ko i-comfort kapag masama yung loob ko, kapag hindi maganda yung pakiramdam ko. And then ngayon, parang sa buong buhay ko, ngayon ko lang na-realize na hala, bibihira pala talaga ako makatanggap ng regalo. Parang kahit anong okasyon na, hindi lang Pasko. Pero bibihira talaga akong makatanggap ng regalo. And alam niyo, kadalasan yung mga regalong natatanggap ko pagaling sa ibang tao, like hindi ko naman sila talagang personal nakakilala. Yung ibang mga followers ko lang na ina-admire talaga ako tapos nagpapadala ng regalo. And alam niyo, parang yung taon na to parang minumulat talaga ako ni God sa realidad ng buhay ko. Kasi ngayong taon, ang dami kong nakilalang tao na akala ko kilala ko na sila. Ngayong taon, nakita ko yung tunay na kulay ng mga tao sa paligid ko na akala ko kilala ko na sila dati. So next year, pagpasok ng bagong taon, lahat ng tao na yon, iiwanan ko na sila sa taon na to at hindi ko na sila babalikan kahit kailan. Kasi parang this year, minulat din ako ni God na makita ko kung sino ba talaga yung mga tao na nagmamatter. Sino ba talaga yung mga tao na dapat binubuhusan ko ng atensyon, pagmamahal, at binibigyan ko ng effort sa buhay ko. Kasi alam nyo, hindi ko din naman mapipigil yung puso ko. Masyado ako mapagmahal. Mapagmahal ako sa lahat eh. So feeling ko yung taon na to ay para talaga matuto ako ng sobra-sobra. Pangit lang kasi literal na natuto ako sa pinakamahirap na paraan. Pero I'm sure sobrang dami ng magbabago next year. Kasi next year, ayoko nang maging sobrang bait. Yung tipong sa sobrang bait ko, akala nung iba okay lang na tinatarantado nila ako. Naakala nila nakalamang na sila sa akin pero sobrang bait ko lang talaga. Mas pinipili ko lang maging mabait na tao. Feeling ko nga kapag naging gago ako, capable akong gumawa ng maraming kagaguhan. Pero pag-iisipan ko pa yan next year. Ang priority natin ay peace of mind ko pa rin syempre. Magbabago lang ako ng take sa buhay. Magbabago lang ako ng pananaw, mga ganon. Hindi na pwede yung sobrang bait ko. Hindi na pwede yung sobrang haba ng pasensya ko. Hindi na pwede yung sobrang lalim ng pangunawa ko. Kasi bakit? Pare-pareho lang tayong tao. Kung kaya kitang unawain, dapat kaya mo din akong unawain. Kung gusto mong respetuhin kita, respetuhin mo din ako. Dapat ganun, di ba? Kung kaya ko maging mabait na tao, ba't hindi mo kaya maging mabait na tao? So next year, dapat patas-patas lang tayo. Dapat pag tarantado ka sa akin, tarantado din ako sa'yo. Pero yun yung mga feeling kong kailangan kong baguhin. Basta sigurado ako na marami akong taong hindi nakakausapin next year. At sinabi ko na kay Lord na sana yung mga taong gumawa sa akin ng masama, mga 5 taon silang hindi maging masaya sa buhay nila hanggat hindi sila humingi ng sorry sa akin, Charis. Basta next year, ang gusto ko lang talaga protektahan yung sarili ko. Kumbaga, ilang taon na ibang tao yung laging pinoprotektahan ko. Tama na, hanggang doon na lang ako. This year, ako naman, feeling ko makikita nyo, mararamdaman, maririnig nyo yung mga pagbabago sa akin. Hindi na ako magiging sobrang bait. Magiging practical na ako. Kung sa mga nagdaang buhay ko, naging sobrang bait ko na hindi na ako naging wise. This year, ibabalance ko na. Dapat sakto lang. Hindi pwedeng sobrang bait. Hindi pwedeng sobrang sama ng ugali. Hindi rin naman pwedeng sobrang, sobrang mapagbigay. Hindi rin pwedeng sobrang damot. Laging sakto lang, laging nasa gitna lang. Pipilitin pa rin natin na lahat ng gagawin ko, kalugod-lugod pa rin sa Panginoon. At dahil bilang isang tao lang, kung hindi man nakakalugod sa Panginoon yung ibang ginagawa ko sa buhay ko, lagi pa rin tayong hihingi ng tawad. Pero sa Panginoon na, wag na tayong humingi ng tawad sa mga tao, Charis. Hoy, eme lang yon. Kapag nakagawa tayo ng mali sa kapwa natin, syempre humingi tayo ng sorry. This year lang, siguro hindi ko na, laging ipagpapasa Diyos lang yung mga taong hindi karapat dapat ipagpasa Diyos. This year siguro pag yung tao kailangan bigwasan ka agad, Charis. Hoy, eme ko lang yun. Pinapasaya ko lang yung sarili ko. At saka yung sinasabi ko this coming year. Pero alam nyo, sana hindi lang ako yung nakakaisip ng ganito. Kasi ang dami kong nakikitang tao na naaabuso na yung kabaitan nila. Pero go pa rin sa pagmamahal. At pagbibigay ng pagmamahal sa mga tao na hindi karapat-dapat. Sana yung dadating na taon ay taon para sa atin na karapat-dapat namang manalo. Tama na sana yung sinasabi ni Freddy sa akin dati, na yung mga masasamang tao daw, kaya sila binibless pa ni Lord. Na actually, hindi naman daw blessing yun, kundi kaparusahan pa rin yun. Kumbaga, kaya binibigay pa rin ni Lord sa kanila yung mga gusto nila, kahit na hindi naman mabubuti yung ginagawa nila, para daw hindi na sila makaalis doon sa kasamaan nila na yun. Pero sana tama na yon. Sana yung susunod na taon,
payback time. Na yung mga taong mabubuti, maramdaman na nila yung kabutihan din ng Diyos, yung kabutihan ng mundo. At maramdaman na nila yung balik ng kabutihan na ginawa nila. Tapos yung mga masasamang tao, maramdaman na nila yung yun. Maramdaman na nila yung kasamaan na ginawa nila sa mundo. So sabay-sabay natin ipagdasal yun na sana ngayong darating na taon, sabay-sabay na nating anihin lahat ng itinanim natin. Kabutihan man yan o kasamaan. At sana always 10 times yung aanihin natin. So kung nagtanim ka ng isang kabutihan, 10 times sa kabutihan yung anihin mo. Same din sa kasamaan. Hindi ko alam. Siguro may mga kasamaan din naman akong ginawa. Pero siguro pag dumating yung time na yon at kinakarma na ako, akin na lang yun. Pero hindi ko mahintay yung moment na nabigyan ako ni Lord ng front row seat para panoorin ko kung paano karmahin yung mga taong gumawa sa akin ng masama. Sa totoo lang, pinagpasa-Diyos ko na sila, pero kasi sobrang strong ng paniniwala ko sa Diyos. At alam ko naman na hindi naman ako sobrang buting tao. Marami din akong kasamaang ginawa sa buhay ko. Pero I guess, napagbayaran ko na lahat yon sa lahat ng mga pinagdaanan ko this year. And since tapos na yung sa akin, gusto ko namang makita yung mga karma na darating sa buhay ng mga taong gumawa sa akin ng masama. Kaya kung may nagawa kayo sa akin masama, mag-sorry na kayo ngayon pa lang para hindi ko ituloy yung sumpa. Charis. So, ayun lang. Na-share ko lang sa inyo yung mga tumatakbo sa utak ko at saka yung mga naiisip ko lately at saka yung mga nararamdaman ko. Overall, kahit na sobrang daming nangyari sa buhay ko this year na talaga namang lumuhod ako ng todo-todo sa sobrang bigat ng dibdib ko at talaga nagmamakaawa na ako kay Lord na tama na, sobrang sakit na, hindi ko na kaya yung sakit. Marami pa rin akong ipinagpapasalamat kasi hindi niya tinapos yung taon na lugmok ako sa buhay ko. Alam ko na marami siyang inalis sa buhay ko at ngayon naiintindihan ko na kung bakit kailangan nilang mawala sa buhay ko. Although hindi ko pa rin kayang tanggapin, lalong-lalo na yung pagkawala ni Freddy. Pero sa mga susunod na taon, para sa akin, para sa sarili ko, para sa buhay ko, susubukan kong intindihin yung dahilan ni Lord bakit niya kinuha si Freddy ng maaga. Hindi ko maipapangako sa inyo na mga totoong nagmamahal sa akin, sumusubaybay sa akin, at tumuhugot ng lakas sa akin na sa susunod na taon hindi na ako iiyak. Pero mapapangako ko sa inyo na sa susunod na taon, mas iintindihin ko pa kung bakit kailangan mawala ni Freddy sa buhay ko. Sa ngayon, may ilang araw pa na natitira para sa taong 2025. Ang dalangin ko lang, palagi tayong protektahan ng Diyos. Lahat tayo, kahit yung masasamang tao, kasama yon, kailangan silang maprotektahan this year. Kasi kailangan pa nilang maramdaman yung sama ng ugali nila next year. Charis. Pero ayun nga, thank you sa lahat ng naging parte ng buhay ko. Hanggang taon ng 2025, marami sa inyo yung mananatili kasi mahal na mahal ko kayo at naramdaman ko yung pagmamahal nyo sa akin. At madami din sa inyong hanggang sa katapusan na lang ng buwan na ito tayo magsasama-sama at mag-uusap-usap. Dahil pagdating ng bagong taon, hindi ko na kayo kilala, hindi nyo na ako kilala. Maraming salamat sa mga pinagsamahan nating lahat, mabuti o masama man yung mga pinagsamahan natin. Naging lesson kayong lahat sa buhay ko. At sa mga tao na kapanakit sa akin kahit nasaktan nyo ako, pakiramdam ko nanalo pa rin ako kasi marami akong natutunan. At sa mga taong nagpakita sa akin ng totoong pagmamahal, pagkalinga at pangunawa, asahan nyo na magkakaroon pa tayo ng mas masaya at makabuluhang pagsasama sa darating na taon. At sa mga followers ko na walang sawang sumusuporta sa akin, sumusubaybay, binabasa yung mga post ko, pinapanood yung mga video ko kahit gaano kahaba. Thank you so much kasi dahil sa inyo naiitawid ko yung buhay ko. At sa mga bashers ko na nag-aabang lang sa mga post ko na kahit na ayaw naman sa akin, pinapanood pa rin yung mga reels ko, binabasa pa rin yung mga post ko, nagre-react pa rin at nagko-comment ng mga negative. Thank you kasi kahit papaano nakakatulong kayo para makabayad sa mga bills ko. Syempre, positive or negative counted kay Meta yan. Thank you so much sa inyong lahat, sa mga nanood hanggang dito sa dulo. Sana tayong mga deserving sumaya sa susunod na taon, maging masaya tayo nang walang hanggan. Bye!